Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas, huwag nang bumalik ng Pilipinas, huwag nang bumalik ng Pilipinas. A few moments ago. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? I am gonna be the first one to tell you that he should come home and 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 face any and all allegations against him. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on cases that will be filed against him. Grabe, nakakagulat ang ibinuking ni Saldico. Dahil ibinuking ni Saldico si Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez. Pero teka, tila nag-isa sa sariling mantika. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Saldico, ibinuking daw si PBBM, pero tila siya ang nag-isa sa sariling mantika. May lumabas na naman na pasabog, isang kwento na kung pakikinggan mo ng mabilisan, tila totoo, at isang revelasyon, isang plot twist. Habang nakikinig ka, tila hindi tumutugma ang mga logic na kanyang sinasabi. Dahil bago ka magalit, bago tayo maniwala at bago magpadala, huminga muna, because what you're about to hear will flip the entire script. Sabi niya, umabroad ako for medical check-up, pero pinigilan daw siyang bumalik dahil aalagaan daw siya ng presidente. Sounds dramatic, sounds cinematic, sounds like a script. Pero bakit ganun? Kung gusto ka palang gamitin, bakit pinapalayo ka? Kung mahalaga kang pambala, bakit hindi ka pinauwi para hawak ka? Therefore, bago magsimula ang drama, may butas na agad ang kwento. Ito ang unang plot hole. Sabi ni Saldico, ginawa nila akong poster boy ng kasinungalingan. Pero teka lang, kung poster boy ka, bakit wala kang poster? Bakit walang press con? Bakit walang official statement na ikaw ang sinisisi? Sino ba talaga ang tila nagluluto ng kwento? Ang 100 bilyong insertion na walang pruweba? Ito ang pinaka-climactic na claim niya. Pinapa-insert daw ng presidente ang 100 billion sa budget. Pero saan ang dokumento? Nasaan ang papel? Saan ang signed memo? Saan ang screenshot? Saan ang timestamp? Wala. Merong brown leather bag story daw, pero walang resibo, wala man lang video o dokumento. Storytelling lang. Pero ang problema, 2024 budget ang pinag-uusapan, therefore kailangang may paper trail yan. At bakit hindi dinadamay ang panahon noong 2016 sa panahon ng dating administrasyon? May pinangahalagaan ba? At bakit ngayon lang? Kung July 2025 umalis, kung SONA ay 2025 ang reference, kung months ka ng tahimik dahil daw pinatago ka, bakit ngayon lang nagsasalita? Sa timing na may nagaganap na destabilization attempts, sa timing na may rally, sa timing na may political noise. Ang coincidence sobra, but coincidence rarely lie. Therefore, baka hindi to whistleblowing, baka this is time political drama. Ang sabi pa niya, I will reveal everything, may pangalan at may ebidensya. Pero ito ang nakakagulat, wala namang ebidensya, walang dokumento, walang hard proof. Ang meron lang, kwento, acting, timing. Para bang sinasabing may ebidensya ako, pero next episode na. Para bang teleserye. Therefore, baka ang tunay niyang habol ay hindi katarungan, kundi audience. Kung totoo ang claims, bakit walang senador na nag-confirm? Bakit hindi nagkakatugma ang sinasabi ng mga senador, lalong higit kay Senador Villanueva na siya ang nadadawit ngayon sa flood control project? Ibig bang sabihin, sa sinasabi ni Saldico, may kinalaman si PBBM sa pakikipagsabuatan kay Villanueva? Parang malabo yata. At bakit walang DPWH officials ang nag-backup? Walang DBM director ang nag-validate, lalo na't ang budget dokumentado from day one. Pero surprisingly, lahat ng institutions tahimik, therefore malinaw ang implication. Hindi sila tahimik kasi takot, tahimik sila kasi walang katotohanan. Isipin mo to, kung gusto mong pabagsakin ang presidente, nagpaputok ka ba ng solid evidence? Hindi, nagpaputok ka ba ng kwento na may emotional bait, kwento ng pagtatago, pagtataksil, pag-iwan, paggamit at pagluloko? Bakit?
kasi madaling kapitan ng masa pero hindi madaling patunayan. Therefore, perfect ang manipulate na panahon ng rally at gulo. Ang tanong, coincidence ba or scripted ba ito? Habang sinasabing si PBBM ang mastermind, wala siyang napatunayan, walang facts, walang dokumento, walang hard evidence, pero may isang bagay na crystal clear. Kung may sumubok mang gumawa ng chaotic narrative, hindi ito galing sa Malacanang, hindi ito galing sa DBM, hindi ito galing sa Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, ang tawag ba dito ay whistleblowing o whistle show? Pero kung totoo ang sinasabi ni Saldico, talaga namang magiging magulo ang ating bansa. Pero sana ay hindi totoo. Have mercy, O God. Sa gitna ng gulo, ingay, drama at bawat kwento na pilit kumakaladkad sa isip at puso natin, may isang bagay na hindi nagbabago, ang katotohanan. At ang sabi mismo ng ating Panginoon Jesus, John 8 verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Tao ang maaring bawa ng kwento, tao ang maaring mag-imbento, tao ang maaring manilang, pero ang katotohanan na galing sa ating Panginoon Diyos hindi kailanman natitinag. Therefore, sa dulo ng lahat ng gulong ito, may isang katotohanang mas malaki pa sa politika, na mahal ka ng ating Panginoon Jesus, na ang kanyang grasya ay sobrang sapat. Maawain siya at siya ang tunay na hustisya. Hindi tayo maliligtas ng viral video, hindi tayo mapapalaya sa anumang expose, hindi tayo mapapahinga sa mainit na balita, pero sa presensya lamang ng ating Panginoon Jesus, mayroong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya naman kaibigan, kung nalilito ka, napapagod o nabibigatan ka sa lahat ng nangyayari, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Kung pakiramdam mo ang dami mong tanong, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Kung naghahanap tayo ng tunay na hustisya, hanapin natin ang ating Panginoon Jesus. Kung gusto nating malaman ang tunay na katotohanan, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Dahil ang katotohanan galing sa ating Panginoon Jesus, hindi nanlilinlang, hindi nang iiwan, hindi nagsisinungaling, kundi nagpapalaya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Kayo po ang nakakakita ng lahat, ang totoo, ang tama, ang lihim at ang hayag. Linisin niyo po ang bawat puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng karunungan at tilahin niyo po kami papalapit sa inyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Punuin niyo po kami ng iyong pag-ibig, ng iyong grasya, ng iyong awa at iyong hustisya. Turuan niyo po kaming makita ang katotohanan para sa aming pamilya, bansa at sarili. Ibinibigay po namin sa iyo ang lahat. Sa inyong kamay, kami nagtitiwala. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos. At patuloy niyo pong gabayan ang lahat ng aming mga leaders. Patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.